3, 2, 1. Kain tayo. Repasa. Oven. Microwave oven. Bread with peanut. Breakfast. Before eating, you have to wash your hands. That's it. This is my breakfast for today. I woke up late. Since in the background, I'm hungry. No coffee. Kasi bawal. Meron akong acidity. I will not eat rice. I will eat bread and peanut butter and hot dog. Spoon of water or juice. I didn't have anything. I didn't wash my hands yet. But I bet it's clean. Fork. Lang ako. One meal per day. Para tipid. Naghanap ako ng ketchup. I found it. UFC. Hang. Wala naman. Shake, shake. Para may laman yung tiyan. Yan. Tamad. Ganito kumain ng tamad. Malangaw. Ito makikain. My cheese. My cheese inside. Yummy. Then yung egg, may onion. Pinaghalo na dito. Masarap sana pag may fried rice. Yeah, dahil may rice dito, it's not fried rice lang, pero I'm avoiding rice right now kasi nga ang laki na ng tiyan ko. Sa'yo na, antok na kumain, walang poise-poise. Last night kasi galing kami ng Eat All You Can. Napadami ang kain ko. Laki ng tiyan ko. Hindi pa nga yata ako nagbabawas. Kaya, I'll be drinking Epsom salt with water. Siyempre, with water, drink na, diba? Kasi nakakatulong daw yun. Pampapoops. So, dahil nasulit ko ang pagkain last night, at talagang full tank ako.
konti lang yung kakainin ko today. Aside from this, I'll be eating some watermelon. Hindi ko alam kung tama yung combination niya, but I'll be eating. Meron ng lakas sa loob. Kukunin na lang natin after ko nito. Masarap yung luto nila. Tama na. Tama na ang 3 subo. Enough. Palata ba ito? Hindi ko alam kung paano nito. But, common to na bread dito sa UAE, Dubai. Kunin ko lang yung watermelon. Ate, lalabas ako. Yes! Watermelon kayo. Cut na. So, hindi ko nakakailangan ng fork. Kailangan ko ng fork. Very bad! Pinato ako. Nahulog. Nakat na siya. Galing siya ng freezer. Actually, ito naiwan pa from our New Year. Yung mga 12 pieces of fruits, isa siya dun. At look, 21 na ngayon. Pero still, 22 na pala. Fresh pa. Nandito na naman yung mga muna. Ang dami ng buto, yun yung ayoko. Matamis siya, in fairness. Red. Ang ganda ng kulay ma. Pero ang dami niyang buto, ayoko. Ipunin ko kaya to, gawin ko siyang captaincy. Why not, diba? Matamis siya. Nakaka-bother lang yung ano. Nakaka-distract lang yung mga buto niya. Kung pwede lang lunugin at saka isabay na lang sa pups, diba? Not sure. Pero, feeling ko sumasabay siya sa pups. Kasi hindi siya madadigest ng tiyan. Nakalimutan kong uminom ng Epsom salt with water last night. Kasi napurtang ako. Sa kapusugan ko. After ng konting lakad, mga 30 minutes na lakad, nantok ako. Kaya yun. Ngayon, kailangan kong humabol. Para mailabas ko lahat ng mga kinain kong toxic. Toxic? Toxins. Mga toxins sa food. Tama ba yung term ko? Ganda na pagka-triangle. Ito, walang buto. Meron isa, pero kaya lang. Dapat pag iinom ka ng Epsom salt na may water, gawin nyo yan pag weekends or wala kang work. Kasi, after drinking, mga 30 minutes, mag-aalburuto yung tiyan nyo. Sasakit yan. At ilalabas niya na, naglalabas na siya. Siguro mga 4-5 times kayong mag-poops. Ay nako, kaya dapat doon lang kayo sa bahay. Kung balak nyung lumabas, wag na wag nyung babalaking uminom ng Epsom salt. Actually, malamig to sa katawan. Malamig to sa tiyan. Winter ngayon. Dapat sa summer to. Pero, what to do yan eh. Lang naman tatapon mo. Saka hindi ako masyadong nagiinom ng tubig ngayon kasi malamig. Hihinahan. Hindi ako nauuhaw. But sabi ng doktor, you have to drink 8 glasses a day. Parang feeling ko ako hindi ko nagagawa yun ngayon kasi sa sobrang lamig. Okay. Tama na muna. Yung tiyan ko, hindi pa naman full tank. Nire-reserve ko siya kasi may inisip akong kainin. Burger. Tikpan nyo. Okay? Naglalaway pa. Tinitignan ako ng muning. As if naman gusto nilang kainin to. Yung mga muning dito, hindi ko makain yung tinik, hindi katulad sa atin. Juicy. Hindi ko alam kung naintindihan din nila ang Tagalog kasi dito sila pinanganak. Maka-Arabic din. Dalawa lago namin dito. Masusungit. Kala mo sila lang yung puso sa mundo.
ayaw nilang mag-entertain ng ibang pusa. At kung ganun sa Pinas, hinahabol nila ang daga, dito, sila ang hinahabol ng daga. Kasi feeling ko mas malaki pa yung daga dito kaysa sa kanila. Funny but it's true. Bored gusto yung mga kasama ko sa room. Kasi weekends. Pag weekends talaga, wala ka ng lakas para mag-ikot-ikot pa. Kaya usually, pag parang last day ng work mo, ma-maximize mo na yung oras mo from work. Dapat gala ka na hanggang madaling araw para the next day. Isang araw na kasi yung rest day namin dito. Kaya pag rest day mo, stay home ka na lang. Sleep-sleep na lang. Kain-kain, tulog-tulog, basa-basa, nood-nood, gano'n na lang. Kasi pag binalak mo pang lumabas, the next day pasok ka na naman. Wala ka na namang energy kasi naubos sa kakagala. Kaya ang ginagawa ko, Thursday kasi yung namin, last day of work dito. So Thursday night, yun na, maximize ko na yung oras ko, magpapakapagod na ako, gagawin ko na lahat ng gana na gusto ko, pipili, magsha-shopping, window shopping, mga ganyan. Then the next day, depende na lang kung meron ako may schedule na pupuntahan or appointment. Dun lang. Pero once a month lang yun. Hindi siya regular. Yun. Mas nanaisin ko lang magstay sa bahay pag weekends. So sad but it's true. Sometimes, yung libangan ko na lang is to call my family back home. That's the best thing. Na-excited ako every weekend to call my family. Mahirap kasi mag-video call dito kasi limited lang yung mga apps na kailangan. So, pag nakachamba, pag sinwerte, nakakonect kami ng VC. But mostly, through calls lang. To hear their voice and laughters na they are all healthy and happy there. Okay na ako. They are all my inspirations. Kaya ako nagpupursili dito. Actually, 2 years na ako hindi nakakauwi. I miss them so badly. But what to do? Because of this pandemic, you know, lahat ng plans mo na-postponed. So, let's just think about our safety, for their safety, tsaka expenses. Lalo na ngayon, pag uwi ka ng Philippines, you have to pay for your accommodation from your own pocket. At like before, na free. Kaya anytime nagsumuwi, uwi ka. And mauubos ang aking vacation leave dun lang sa quarantine time na 14 days. So, be practical, guys. If you can talk with your family through VC, video call, or calls, okay na yun, enough na yun. Paliwanag nyo na lang. Kasi, yung pambabayad nyo ng accommodation sa hotel, ng 14 days, it will cost you, maximum siguro 50 pag good hotel yon. Pero pag mga pangmasa lang, maybe you can spend 15,000. But 15,000 is 15,000. Malaking bagay na rin yan. Kung ako sa inyo, ipadala nyo na lang sa kanila. Diba? Kaysa mapunta dun sa hotel. Pero help na rin yun as sa ating tourism department. Pero practically, ayoko. Bigay ko na lang sa kanila yung 15,000 or 40,000 or 50,000 na accommodation ko for 14 days. Diba? At least safe ako, safe sila. Kasi kung baka matingga pa ako sa Pilipinas ng mga 3 months, diba? Mag-lockdown na naman dyan sa Pilipinas, di ako makabalik dito, baka mag-strict yung babalikan kong bansa, hindi na papasukin yung mga galing sa Philippines. So, may matitingga ako, wala akong income. Ako lang naman ang breadwinner ng family. Then, I'd rather stay here until okay na. Kasi vaccines is everywhere na eh. So, sana yung vaccines na pinamimigay at binibenta will be effective naman para naman sa ikabubuti ng mamamayan. Pero, ito, personal opinion ko lang. I will not allow myself to take the vaccine. Kasi feeling ko malakas naman ako eh. I don't need any vaccines. As long as my immune system is malakas, okay na ako dun. My mom suggested me also not to take any injections. So, be healthy na lang. Just eat healthy foods, fruits, vegetables, exercise, more on water, tsaka fresh air, tsaka sunlight. That would be enough. So, be safe na lang. Just wash your hands. Proper hygiene. Yun lang naman. So, that's it for now. Mga chararat, magbabalik ako later because I'll be filming some interesting topics for February.
That would be about February month is love month, Valentine's. So, ikaw ba, Shararat? May ka-Valentino ka? Ka-Valentina ka na ba? Kasi ako, na nga. Okay, that's it for now. This has been Mashan Galing. I'll be seeing you on my next videos. So, mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe, like, and subscribe. Bye! This has been Mashan Galing. Mama Chup Chup.